Okay guys, so another setup request na naman tayo galing sa ating viewer at subscriber. Ayan na sila Sir Rex at saka si Sir B-Boy. Ayan, so yung request nila is a three-way setup. Bali yung tatlong amplifier pa sa low, mid at saka sa high. So paano ba daw yung connection? But yung kay Sir Rex lang, the only problem lang is integrated yung amplifier niya. But okay lang yun, explain ko lang din sa later Sir Rex yung available ko lang kasi na amplifier is power amplifier, but same lang naman din ng connection. Magkaiba lang is ang gamit mo nun is XLR to RCA, but sa akin is XLR to XLR yung connection. But ganun pa man, same pa rin, input and output lang yung connection natin. Okay, so wala nang paligoy-ligoy pa, low, mid at high connection, three-way setup para sa ating request ng ating taga-sugid na manonood ng ating video. Okay, so let's go. Okay, so Sir Rex and Sir B-Boy, no, bali, isang channel lang ipakita natin kasi kung ano yung gagawin natin sa left channel, yun din lang magiging itsura sa right channel para hindi rin aksaya sa XLR wires, sir, no? At saka mas ma-explain ko yung mamaya yung bakanteng channel. So, isang channel lang para hindi masyado magulo. Okay, punta tayo sa likod muna ng ating amplifier and processor. Okay, so bali ang gagamitin lang pala guys, kalimutan ko, yung gagamitin lang pala is mixer, then crossover, then amplifier, wala nang equalizer. So yun lang naman ang request nila. So let's go. Okay, so from main output ng ating mixer, dapat left and right. So pero left lang yung gagamitin natin kasi pareho lang naman gaya ng sabi ko kanina. So from main output ng ating mixer, ayan, nakasulat dyan na main output, left and right. So papunta na siya agad dito sa ating crossover. Okay, so wala na equalizer. Yun yung request niya. Okay, so sa input ng ating crossover. Okay, so yun nga, input ng ating crossover, sir, no? And then, dito na designated yung low, mid, at saka high. So, papunta na to sa kanya-kanyang amplifier nila. But before that, iset muna natin yung ating crossover. Ito yung pinaka-importante. So, ito yung reason kaya hindi ako naglagay dito para ma-explain ko din dito sa inyo yung mga button dyan, sir, no? Ayan. So, before kayo mag-salpak ng mga XLR dyan, ayan. So, iset mo muna natin itong likurang bahagi ng ating crossover. So, iset natin ng three-way setup. Kasi three-way yung ating settings na gagawin. No? So, eto, kung may nakalagay dito, sir, ayan, makikita nyo dyan, zoom ko lang konti. Ayan. So, may nakalagay dyan na stereo three-way at stereo two-way. So, piliin nyo po yung stereo three-way. So, may nakalagay dyan, guys. Ayan, sir. Yung itsura ng mga button, itong dalawang button na to, may nakalagay dyan na picture. So, sa stereo two-way, yung isa nakalubog, yung isa nakaangat. Pero sa stereo three-way na yung gagamitin natin na settings is nakaangat lahat. So, iangat lang natin to. So, una nating i-push. So, dapat nakaangat yung dalawa para stereo three-way. Okay? So, since naka-stereo three-way siya, sir, ang pwede mong gamitin dito na mga output na XLR is itong tatlo. Kung makita nyo dyan guys, ito, stereo three-way. Ano yung linya niya? Input, ayan. Then, yung low, pwede magamit. Yung mid, pwede magamit. And yung high, pwede magamit. Kasi kung sinet natin sa stereo two-way, ayan, yung magagamit lang natin is itong low at saka high. Hindi natin magagamit yung mid. Kasi ayan nakasulat, not use. Okay? So, in order na magamit natin tong lahat, itong low, mid, at high na output na XLR, iset natin to stereo three-way. Okay? And then ito, sir, kung may makikita kayo na times 1 at times 10, iset nyo lang ng times 1. Kasi kapag sinet mo yan ng times 10, lahat ng value na frequency sa harap is magta times 10. Halimbawa, sinet mo ng 100 Hz yung low. Magiging 1,000 Hz yun. So, itong times 1 at times 10, hindi yan pang palakas, sir. Hindi yan pang palakas ng volume or ng any, ayan nakasulat, crossover frequency times 1 or times 10. So, times 1 lang. Para kung ano yung value sa harap, yun lang talaga yung magre-reflect times 1. Hindi niya i-times 10. Okay? So, yun. And then, dito tayo, guys. Ayan. Medyo masikip lang. Ayan, may nakita dyan kayo, low sum, only normal sum, low sum, ayan.
So, i-normal nyo lang siya guys. Ayan, nakaangat. Hindi siya nakalubog. Kasi pag nilubog mo yan, summed na yan. Okay, so nakaangat lang. Okay? So, dito na tayo sa connection. So, kay Sir Rex pala is integrated yun, no? So, pasensya na sir kasi naka-XLR tayo. But ganun pa man, okay? So, magsimula tayo dito sa low. Ayan, naka-tap tayo sa low. Zoom ko lang sir. Ayan, low. Ayan. Oh, di klaro. Anyway, low yan, naka-low. Ayan, sa low natin. So, eto, low. Papunta to sa amplifier natin na pang low or pang subwoofer. Okay? So, di ba ito yung low, mid, at saka high natin na amplifier. So, ilagay natin sa subwoofer na amplifier na pang subwoofer. Okay? And then next naman itong mid. Ayan. So, wag niyo intindihin yung low, mid nakalagay dyan guys ha. Kasi stereo 3-way yung ating setting. So, yung sa baba na nakasulat yung ating susundin. So, mid ito. Low, mid, at saka high. Okay. So, mid ito. Papunta din sa amplifier na pang mid natin which is ito. Okay? And then ito din, yung high, papunta na din sa ating amplifier na pang high. Okay? Pero dapat left and right yan sir. Pero ginawa ko lang is isang channel lang yung pinakita ko para ma-explain ko dyan banda. Though, yun nga lang kay Sir Rex. So, yung gagamitin mo na cable sir is female XLR from your crossover, female XLR to RCA. Pero sa akin, XLR kasi XLR kasi yung mga input dyan. Ayan no, input A, input B. Naka-XLR kasi. But since sa'yo integrated, so RCA yung gagamitin mo. Okay? XLR, female to RCA yung gagamitin mo. Then iset mo lang, ilagay mo siya sa audio input. Ayan, alam mo na yan. And then set mo din sa harap ng iyong amplifier kung anong selector. It could be tuner, di ba? Meron yung tuner, aux, DVD, ganun. Kung ano yung settings mo sa harap, yun din yung pagtutusukan mo sa likod ng yung amplifier na integrated. Okay? So, yun. So, I think klaro tayo dito sa likod ng ating crossover. Punta na tayo sa harap. Alright. Okay, so Sir Rex and Sir Beboy, so ito yung harapan ng ating crossover. So, focus lang tayo sa left channel kasi kung ano yung settings natin sa left, same lang din naman sa right. So, ito lang para mas mahagip ng ating camera. Okay, so start tayo dito. Ito yung magiging high output mo. Ayan. High output volume mo. Ito na yung magiging volume ng iyong high. Ito yung volume ng iyong mid. At ito yung volume ng iyong low. At ito yung master volume mo. Kasi kung dinown mo to, kahit na nakaangat yung tatlo, hindi gagana, hindi tutunog. So, bali ito yung master volume ng iyong crossover. Okay? Again, ito yung low volume, mid volume, and high volume. And then, ito naman yung mga cross point mo or crossover. Okay, so, yung sa volume, depende na yun sa'yo, sir, kung gaano kalakas yung gusto mo. Kung gusto mo mas malakas si low, iangat mo pa ng konti. Or kung gusto mo hindi masyadong malakas si low, gusto mo mas malakas si high at si mid. So, depende na sa'yo. So, hindi na tayo masyadong mag-usap dito sa volume ng iyong low, mid, high. Mas mag-focus tayo dito sa cross point. Kasi ito yung pinaka-importante talaga, yung crossover point natin or cross point. Kung paano ba natin paghahati-hatiin yung frequency ng low, mid, at saka high. Okay? So, down ko lang to para hindi tayo ma-distract dito sa mga knob na to. Itong dalawa lang pala. Ayan. Okay. So, ganito yun, sir. Kung may nakikita ka dyan na mga value, di ba? 45, 70, 140, 240, 350, 680. Okay? So, pag sinet mo yan siya sa, let's say, ang gusto mong frequency sa iyong subwoofer, sinet mo siya sa 140. Ayan. Sinet mo yan sa 140. Tapos, yung mid mo naman, sinet mo sa 2.4. Okay? So, ang mangyayari yan, sir, ayan, gamit lang ako ng ballpen para mas ano. So, mangyayari yan, 140 Hz below. Okay? Let's say ito 45 kasi 45 yung pinakasagad dito sa crossover natin. So, from 45 Hz to 140 Hz, yun yung magiging tunog ng iyong subwoofer. Okay? So, pag ang 140 hanggang 2.4 kHz, yun naman din ang magiging tunog ng iyong mid. And then 2.4 kilohertz
and above, let's say 18,000 hertz to 20,000 hertz, depende sa klase ng yung speaker. Or depende sa kaya ng kapasidad ng iyong high. Yun yung magiging tunog ng yung high. Okay, ulitin ko sir. Kung ganito yung setting mo, halimbawa, let's say ganyan yung settings mo. Okay, example natin, ganyan yung itsura ha, ng settings mo, example lang. So, mangyayari, from 45 Hz to 240 Hz, yun yung magiging tunog ng iyong subwoofer. And from 240 Hz hanggang 2,400 Hz, yun yung magiging tunog ng iyong mid. And then from 2,400 Hz and above, hanggang 18,000, yun yung magiging tunog ng iyong high. Okay? So, halimbawa, gusto mo ng magapang na subwoofer or na tunog. So, usually, nasa mga, let's say, 100 or 120 Hz. Or, sige, example na lang natin, ayan, 80 Hz. Ayan, gapang na yan. Wala ka na masyadong marinig dyan, but mararamdaman mo na lang. Okay, so, kunwari ganyan, yung itsura, halimbawa naman. So, mangyayari, 45 to 80 Hz, yun yung magiging tunog ng iyong subwoofer. And 80 Hz hanggang 2,400 Hz, yun yung tunog ng yung mid. At 2.4 kHz hanggang 18,000 Hz, yun yung tunog ng yung high. Pero pag ginanito mo naman, let's say 1.4. Ayan, 1.4. Okay? So, eto na naman ang mangyayari. So, 45 to 80 Hz, tunog ng iyong sub. And 80 to 1.4, tunog ng iyong mid yan. And 1.4 and above, yun naman ang tunog ng highs. So, akin lang, advice lang ko lang sir, at saka tip ko lang, before tayo mag-settings nito, tingnan din natin yung specification ng ating mga speakers. Nasa likod yan ng magnet, sir, nakasulat yan. Kung yung frequency range niya, halimbawa, yung subwoofer mo is kaya niyang 45 Hz to 200 Hz. So, kaya niya palang maglaro ng 45 to 200 Hz. So, pwede kang mag-set dito, let's say, lagay mo na sa 140 or ayan, 200. Kasi hanggang 200 yung kaya niya. And then, tingnan mo din yung frequency range ng iyong mid. Halimbawa, kadalasan mid, kaya nila ng hanggang 3.5 kHz. So, pwede mo sigurong, para ma-scope niya talaga hanggang 3.5 kHz. Ayan, yan yung mid mo. So, magiging, kung ganito, kunwari ito 140, kunwari lang, ganyan naman din yung natunog, yung settings mo. So, mangyayari, 45 to 140 Hz, yun yung tunog ng iyong sub. And then, 140 to 3.5 kHz, yun yung tunog ng iyong mid. And 3.5 and above, yun na yung tunog ng iyong high. And then, nasa sayo na kung gaano kalakas yung subwoofer mo, or gaano kahina yung mid mo, or gaano din kalakas yung high mo. So, depende na sa iyong gustong lakas ng volume. So, ito lakas ng volume, ito naman yung crossover point mo. Okay, dito mangyayari yung hatian ng crossover. Okay. And then nga pala, ito baka makalimutan, kung makikita niyo itong button dito, ayan yung 40 Hz na nakalagay dyan. Pag pinindot mo yan, iilaw yung pula dito. So, pag pinindot mo yan, automatic, yung 40 Hz below, hindi natutunog. Hindi natutunog. Low cut yan. Ayan, nakasulat o low cut. So, 40 Hz and below, hindi na yan tutunog. And iba din tong INV. Yung may nakasulat dyan na INV, huwag mong pindutin yan, sir. Kasi, according din sa nalalaman ko, yung INV or invert, kapag aksidente mong na-switch yung polarity ng yung speaker, yung negative at positive. Ayan. May pagkakataon kasi na ganun. Mag-iiba yung facing niya. Okay, so kung goods naman yung mga speakers mo, so huwag mo nang pindutin yan. Ito, optional na lang tong 40 Hz dito. Pag pinindot mo yan yung 40 Hz, low cut, automatic 40 Hz and below, hindi natutunog. Okay? So, yun lang naman ang ating sinisipon kasi ako, pasensya na. So, Sir Rex and Sir Beboy, thank you sa inyong panonood and shoutout nga pala sa inyo. Okay? And then nga pala, shoutout nga pala sa aking nakalimutan na pangalan, si Sir Julius Zamora. Ayan, thank you sir sa iyong panonood. Pasensya na ako, nakalimutan ko talaga yung pangalan mo. I hope na makita mo naman yung video na to. Okay, shoutout sa iyo. Shoutout kay Sir Beboy and kay Sir Rex sa nag-request itong topic na to. Okay, so hanggang sa susunod na mga topic patungkol dito sa ating mga processor. So, sasagutin natin yan hanggat kaya at available ang ating mga gamit. Okay? Alright.